wala na silang pera dahil nga doon sa ibinigay nila sa bisyo, yun yung sinasabi mo, kumakapit sa patalim. Pero sino ba ang gumawa nung problema na yun? Sila mismo gumawa dahil umiikot ang buhay nila sa bisyo. Araw-araw nagsusugal. At yan napapansin natin dahil araw-araw tayong umiikot. Nakikita natin yung mga tao nagsusugal, nagbibisyo. Paglinggo nagsasabong. Kapag hindi nagsasabong, nagsisigarilyo araw-araw. So, ibig sabihin, talagang babagsak ang economic system nila. Kuminsan, brother, yung tungkol sa usapang yan, ay maaring sisihin natin ang mga batas na hindi nagbabawal niyan. Halimbawa, brother, I will cite an example. Yung pag-inom ng alak. Yung pag-inom ng alak, yan din ay salute sa ating lipunan, salute sa kapayapaan. Ngayon, ay saan ba natin natutunan pag-inom ng alak? Ay doon pa lang sa mga simbahan nag-offer sila ng alak. So, ibig sabi nun, ang simbahan ay hindi po nagbabawal na uminom ng alak ang tao. Ay sa simbahan nga, in-offer ang alak eh. So, yun pa kaya sa labas ng simbahan. Kaya, hindi natin masisi yung mga kababayan natin na gumagawa sila ng mga karumal-dumal. Alam mo, brother, yung pag-inom ng alak, kapag ang tao ay lasing, pati yung anak niya, yung nanay niya, hindi niya ma-identified. Kaya nagkakaroon tayo ng mga karumal-dumal na kaganapan, katulad ng pagpaslang sa sariling anak. Yung paslang o pag-rape sa sariling kamag-anak. Ay nangyayari yan doon sa mga taong sabog sa pinagbabawal na alak. Actually, ang alak, isa lang yan sa mga bisyo. Meron ding sigarilyo at alam nyo kung gaano kalakas magsigarilyo. Ang halaga ng sigarilyo, pinakamura ay 10 piso isang kaha, pero bihira ang nagsisigarilyo na 10 piso isang kaha. At umuubo sila na hanggang 5 kaha. So, 50 pesos, pambili na yan ng bigas. Sa isang pamilyang merong 4 na anak, kasya na yung isang tanghalian. Kasya na yan, sobra pa. Maaring 2 oras na yan na pagkain. Makabili pa sila doon ng gulay. May gulay pa. At sa probinsya, hindi naman nawawala ng gulay. Baka meron kang bigas. Asin lang bibili ng 5 piso. So, bakit sila naghihirap? Ang tanong. Kasi nga meron silang sugal. At sa sugal talaga, malaki ang nawawala sa kanilang pera. At dyan bumabagsak ang ekonomiya. Kaya yung mga politiko, wag maniniwala na mga Pilipino naghihirap. Meron Pilipino naghihirap na nagsusugal araw-araw. Naghihirap ba yan? Hindi naghihirap yan. At ang mga, kaya nga sinasabi natin ito ay comparison ng Muslim at ang hindi Muslim. Dahil, kaya kumakapit sa patalim at naghihirap ang mga Pilipino. Ito, kung meron mga politikong nakikinig, ipagbawal ninyo ang alak, ipagbawal ninyo ang paninigarilyo sa lahat ng lugar. Ang sugal, ipagbawal nyo at makikita nyo ang ekonomiya ng bansa uunlad. Dahil may pera, may pambili ng mga importanteng bagay ang mga Pilipino at makakatulong sa kapwa. Ngayon, maaring ito ay isang pangunahing solusyon sa ating napipintong problema, sa ating kahirapan. Subalit, ganun pa man, ay mayroon din mga nabanggit sa banal na kasulatan ng Quran na tinatawag na mga may hirap. Yung mga may hirap ay that is a part of our life, na nandiyan talaga yun, yung mga may hirap. Subalit, kailangan kung iwasan natin na magkaroon ng mga may hirap, katulad ng nabanggit na kapatid na Nasser, ay maiwasan na talaga natin yan. At pangalawang sanhi ng ating kahirapan, itong pagkaroon ng napakaraming selebrasyon sa ating bansa. Pag-celebrate ng birthday celebration, pag-celebrate ng araw ng mga patay, fiesta, pag-celebrate ng mahal na araw, yung mga fiesta, mga fiesta, yung Valentine's Day, lalo na yung Valentine's Day, Pasko, kailangan Christmas Day, kailangan gumawa yung dalawa, mga kalakihan kababayan ng mga pinagbabawal, sila yung nagtatabi sa nabanggit natin. Pumunta sila sa motel na hindi naman sila kasal upang isagawa yung Valentine's Day.
Na hindi naman niya asawa yung tatabihan niya. So, yun dapat ipagbawal lahat para umasenso ang mga Pilipino. At yung economic system na pinapangarap natin maging maayos. Wala nang sistema Economic system natin collapse Hindi tama ang pagpapatakbo. That's true, brother. But in our Islamic point of view, kung tayo ay magbalik tanaw sa mga nakaraan, sa kasaysayan ng Islam, during the time of Umar bin Abdul Aziz, siya ay nanungkulan sa loob ng 2 taon. Then after 2 years, wala po sa mga Muslim na naghihirap. Lahat sila mayroong kaya. Kaya ang ginagawa nila dun sa zakat, yung zakat sapagkat yung zakat ay nabanggit sa banal na kasulatan ng Quran na sinabi ng Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnas sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. As-sadaqat or it means zakat are only for the fuqara. Yung fuqara ay ito ang tinatawag ng mga may hirap, poor. And masakin, mahirap din yan, halos parehas yan ng meaning. And those employed to collect the fund. Yung nangulikta ng zakat ay mayroon din yan parte. And to attract the heart of those who have inclined, yung mga balik Islam, yung mga bago sa pananampalatayang Islam, yung mga kap sa Islam, and to free the captives, and for those in debt, yung may mga utang, yan po ang binibigyan natin ng zakat, sapagkat kung minsan yung utang ay hindi maiwasan yan. Halimbawa, ngayon umutang ka ng 10,000 upang ikaw ay magtinda, pagkaraan ng isang buwan, halimbawa buwan ng Disyembre, nagtinda ka, sa halip na ikaw ay kumita ay nalugi ang paninda mo, so wala kang makukunan ng pangbayad doon sa inutang mo. So kung mayroon po sa mga Muslim na magbibigyan ng zakat ay entitled itong may bayad o may utang na bigyan siya, mayroon po siyang kahati doon sa tinatawag na zakat. And those fighting in the holy battle, ito pong mga tinatawag na mga mujahidin, kung ang kanilang ipinaglalaban ay nasa tama, hindi katulad ng mga kumakalat ngayon sa ating bansa ng mga partisan na ang pinaglalaban lang ay sarili nilang prinsipyo at idea. Kailangan ang pinaglalaban dito yung karapatan ng lumikha. And those for the wayfarer, yung mga travelers who is cut off from everything, katulad ng mga stranded na hindi makauwi sa kanilang bansa. So kailangan yan bigyan natin doon sa tinatawag na zakat, imposed by Allah, and Allah is all knower, all wise. So ito ang bibigyan ng mga Muslim ng zakat, yung mga taong nangailangan, hindi lang ang mga may hirap, pati yung mga bagong yumakap sa Islam, yung pagtatayo ng mga simbahan ng Muslim, yung mga moske, at yung madrasa, upang turuan yung mga kabataan na malaman nila ng husto ang kanilang relihiyon, at yung mga taong stranded sa isang lugar na hindi makauwi sa kanilang bayan dahil wala siyang pera o kakayahan na siya ay bumalik sa kanyang pamilya. So kailangan po malaman natin at lubos na maintindihan natin na ito pong zakat na ibinibigay ng mga Muslim ay iniipon po yan at linalagay sa tinatawag na Baitul Mal. Ang tinatawag na Baitul Mal Muslimin, ito po ang tinatawag natin na kawan ng bayan. Pag mabuo na yung halimbawa yung
buong sambayan ng kamusliman ay magbibigay sila ng zakat, ay malaki po yan, brother. Biro mo, maraming mga Muslim ngayon na mayayaman. Pero hindi po nila ibinibigay yung tama na pagbigay ng zakat. At saka yan ang problema. Kasi maraming mayamang Muslim sa Pilipinas, pero hindi nagbibigay ng zakat. Ayan. Alam po ba ninyo kung saan lang ang mga Muslim na honest na nagbibigay ng zakat? Sa Saudi Arabia po lang. Oo, tama. Sa mga Islamic nation, nga. Pero sa Pilipinas po, yung mga Muslim dito mararamot. Oh. Sa totoo lang po. Tama yan, brother. Oh. Biro mo, itong mga kapatid natin sa Middle East, sa gitnang silangan ng mundo, ay nakakarating dito sa ating bayan ang kanilang mga zakat. Oh. Ay tayo, makikita mo yung mga mayayaman ng mga Muslim, kahit araw-araw dinadaanan nila yung mga kapatid nilang mahirap na Muslim, tapon lang sa kanila ng barya, hindi nila magawa. Saka ang kotse nila, mga latest model. Oo, napakaganda yung mga kotse. Palit-palit. Pero hindi nila naalala yung kapatid nila. Oo, tama. Sa kanilang sarili lang. So, hindi sila talagang tapat na Muslim. Kasi kung tapat kang Muslim, kahit nasabihin natin na ikaw ay gumagasa sa sarili mo, bumibili ka ng kotse, hindi mo malilimutan yung kapatid mo. Na dinadaanan mo lang, hindi mo maabutan kahit na 5 centimos na duling. Totoo yan, brother. Kaya nga sinasabi natin na ang Muslim, ang Islam ay kulang pa. Ibig sabihin, yung kanilang pananampalataya kulang pa. Kaya po natin ginagawa itong programa natin upang turuan ng ating mga kapatid na halos hindi sila nagbabasa o nakikinig sa mga mga aralin ng pananampalatayang Islam upang sa ganun ay